Ito na po yung third semester natin sa songwriting. Gary Granada po ulit. May good news nga pala ako sa inyo. May solusyon pala yung gamit ng edukasyon na hindi na dapat palitan ng pag-aaral. At yun ay kung gawin nating taglish yung kanta. Ganito. Sa tulong mo, education ko. Perfect, di ba? Kung doon sa Songwriting 102, binigyan diin natin ang halaga ng isang salita, dito sa Songwriting 103, talakayin naman natin yung halaga ng isang linya. Doon sa sulat ulit ng GMA Network sa PhilSCAP, bukod sa nagsinungaling sila na isang salita lang ang aking pinalitan, may daya pa yung bilangan. And I quote, deletion of the word aking from the lines kaya kong isulat ang aking mga pangarap and kaya kong iguhit ang aking kinabukasan. And the word kinabukasan was also replaced with bukas. At ang bilang ng GMA Network doon sa changes na yon ay isang change. Parang dagdag bawas, ano? May kilala rin akong isa pang GMA na ganun din ang ugali. In any case, I want to share with you what it takes to edit one single line of a song. And we will use the very first line of the Tripid jingle. Ang draft ay, kung may lapis, kaya kong isulat ang aking mga pangarap. Consideration number 1, space. Masyadong masiksik, kaya yung musical construction na, kung may lapis, kaya kong isulat ang aking mga pangarap, ay masikip for a 60-seconder. So, yung unang recorded study ay kailangang i-modify. Consideration number 2, melody. Bukod sa tamang luwag lang, dapat affective o emotionally engaging at may tinatawag na recall factor. Kaya nga ayoko yung nilabas sila sa TV kasi ganito. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da-da. At puwera yabang, mas gusto ko naman yung ginawa ko na ganito. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Yung hagod nung ta-da-da-da-da-da, yun yung nag-enhance ng effectiveness. At yung last 4 notes ay actually bumalik sa first 4 notes. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da-da, and establishes recall. Consideration number 3, syntax. Pwede kayang tanggalin yang ang, kaya kong isulat aking pangarap, awkward, bukod sa mahaba pa rin. Yung ang at mga, kaya kong isulat aking pangarap, barok. Kung gawing kayang isulat ang aking pangarap, asiwa pa rin. At sa dami ng possibilities, syntax pa lang, mangangamote ka na minsan. And consideration number 4, metaphor. Take note, ang sinabi lang ni Attorney Perez na Senior Vice President at Head ng Legal Department ng GMA Network, as far as the first line is concerned, ay tinanggal lang naman yung salitang aking. To be legally precise, ang natanggal actually ay ang mga salitang aking mga. Again, does it matter at all? Obviously, kung aking lang ang tinanggal mo, then you have to rush your singing due to the extra 2 syllables of the article mga. But aside from that, herein lies the nuance and sophistication of metaphors. By taking out aking, you transcend the smallness of petty individualism, but without losing personality because you still retained kaya kong. And by removing the plurality mga, which implies many little shallow things, you actually broadened the picture with a more universal, larger-than-life, singular idea of pangarap. And so, from kaya kong isulat ang aking mga pangarap, nagiging kaya kong isulat ang pangarap. You are no longer saying, with a pencil, I can enumerate my many hopes, but rather, with a pencil, I have hope.
And as any literature teacher will tell you, marami pa pong considerations that come into play aside from the four I've listed, tulad ng rhythm, cadence, rhyme, meter, imagery, at kung ano-ano pa. Ganyan po kamitikuloso ang pagsasaayos ng kahit isang munting linya ng isang kanta. Actually, sabi ng isa kong kaibigan, kahit nga wala pang isang linya, kahit nga wala pang isang salita, kahit isang tuldik lang o isang kama ay mahalaga. Halimbawa, surgeon kayo at ang designation nyo ay Dr. Dick, Head of Surgery. O isipin nyo kung wala yung kama. See you next time!